Good morning. So, back in January, siguro half of my followers would say, wala naman akong alam. How po? Paano ba maging freelancer? Gusto ko sana mag-work from home, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. But don't you worry, I got you, Mommy Chu and Papi Chu. Hi, my name is Mary and I post easy-to-follow daily tasks that you can do to start your freelancing journey. So, since January, I post easy-to-follow videos na pwede mong sundan if gusto mo na mag-transition ng work from home. And for this video, I just wanna do a quick recap because at this point, pwede ka na mag-apply dapat. So, pag pumunta ka sa bio ko, clinic mo tong link na to, pwede mong i-click ito, at pagkatapos i-open na niya yung buong playlist, all you have to do is, ibaba mo hanggang sa pinakang baba, makikita mo sa title, task number 1, email management. So, sa task number 1, nilinis natin ang email nyo or nagawa kayo ng bagong email para sa inyong freelancing business. You also started familiarizing yourselves with Google Workspace. Nag-aral na rin kayo ng task management app, pagkatapos inorganize na natin yung schedule nyo by using Google Calendar. Tapos we started creating your application book na. I'm not sure if you realize it, but at this point, dapat meron na kayo ng resume, portfolio, cover letter. Na-discuss na natin lahat yan sa 364-day challenge. Sa task number 6, in-identify na natin kung ano yung services na pwede mong i-offer as a freelancer, ano ba yung mga roles na pwede mong gampanan sa isang kumpanya virtually or remotely. Tapos, para dun sa mga hindi magaling mag-English, we had a practice session and you can also download the app so you can practice on your own. And then, since number 1 talaga sa akin na platform for newbies or yung mga upcoming freelancers ay ang Upwork, because if you do it early and if you do it right, ito yung pinakang safe na platform para hindi kayo ma-scam. Tapos, while doing the application book, I give you some tasks naman para subukan yung inyong computer. Kung kaya ba niya yung ginagawa, even for general virtual assistant tasks lang. Yung hindi pa kailangan ng super na malaki yung specs. At syempre, ang pinakang malaking challenge nun, so syempre, handang-handa ka na, matapang ka na, nag-apply ka na. Pero, napansin mo na tuwing interviews, lumalaglag ka. So, nag-post tayo isang mahabang-mahaba talagang series to ng interview questions at kung ano yung mga pwede mong isagot. In between, magsisingit ako ng mga habits that I think is essential, lalo na kapag freelancer ka na, such as build at saka yung paglilinis ng workstation every Mondays and stuff like that. Ipinakita ko rin sa inyo kung paano yung ilalagay sa Asana to at saka sa Google Task na magre-repeat lang siya. So, in short, you don't really have to memorize everything. You just have to put it sa inyong, kung ano man yung ginagamit yung task management app and complete it kapag lumabas siya at nag-pop up siya sa notification nyo, ganyan. Every now and then, nagsisingit din ako ng mga sessions ng personal learning network ko na I think makakatulong dun sa mga nagti-364-day challenge ha. Wait ko lang at 3 minutes, come back for part 2.